Samantala, ikinatuwa ng DILG ang pagpirma ng Pangulo sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Magsisilbi raw itong hakbang para palakasin pa ang disaster preparedness ng mga LGUs at public safety protocol sa mga komunidad. Narito ang aking report. Ikinalugod ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito ang pagpirma sa Republic Act No. 12314 o ang General Appropriations Act o GAA of 2026. Ayon sa DILG, patunay ito sa commitment ng gobyerno para sa transparency, good governance at responsableng paghawak sa public funds. Ang enactment ng 2026 GAA ay magbibigay daan raw para sa pondo ng ahensya tungo sa pagpapalakas ng local governance, public safety at responsive service delivery para sa mga Pilipino sa buong bansa. Magsisilbi rin daw itong paghahanda para sa mga inisyatibo ng departamento para palakasin pa ang disaster preparedness at response pati na ang pagpapanatili ng peace and order sa buong bansa. Pinasalamatan ng DILG si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na kagustuhan nitong palakasin ang tungkulin ng mga LGUs para sa pagtaas ng alokasyon sa ilalim ng Local Government Support Fund. Tiniyak naman ng DILG na mananatili itong sufficient, transparent at accountable sa paggamit ng kanilang pondo. Samantala, may karapatan umanong dumulog sa Korte Suprema ang mga individual na kinukwestiyon ng pinirmahang 2026 national budget, lalo na ang usapin sa unprogrammed appropriations o ayon sa palasyo. Ito ay matapos ang naging pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice na maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema para tanungin ang legalidad ng UA. Dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.